tayo. Usually dito kami nag-breakfast kasi na-enjoy kami pagka kasama yung mga manok. Kung nga po pala, isipin nyo unang video pa lang, actually pangalawa to or pangatlo. Kung nagpapasalamat kami sa kapitbahay namin, kaibigan namin, may nag-sponsor na. Ito po yung ham niyan, nagbigay po siya ng ham sa amin. Sponsoran agad kami. Salamat po kay Emma sa Kuya Tads Bong Hanoy. Napakasarap ng yung ham. Ngayong araw na to, magkukolekta tayo ng mga egg kasi bumagyo kahapon, hindi kami nakakuha ng egg. Kaya samahan nyo kami pag ano tayo, magkolekta tayo ng mga itlog. Kaya wala akong egg ngayon na naluto kasi hindi pa kami nakakolekta. So samahan nyo ako bukunin ko lang yung tray. Tara, kuha tayo ng itlog, samahan nyo kami. Samahan nyo pala ako. Ito, naiipon yung itlog. Honestly, hindi talaga dapat ulit-ulit ako. Honestly, hindi dapat dapat kasi pag kukuha ng itlog may oras kasi nagkakasama-sama, saka dapat hindi sila maglilim-lim dapat kukunin mo morning, afternoon para hindi siya dumami. So anong nangyari? Ito, merong nakasama na maliit. Ito yung native na egg. So pupunasan lang natin siya para maganda, para malinis. Ito naman, ito yung egg ng Dominant Blue 107, D107. Papakita ko sa inyo mamaya yung chicken. Next. Dami dapat. So naiipon sila, kaya dapat hindi talaga kukunin natin. Everyday dapat. Ay, ito madami rin. Oo. Tingnan nyo, karoon ng deformity. Native din to. Lahat naman to, hindi siya fertile. Wala siyang lalaki dahil hindi pa naman nag-aano yung mga lalaki. Hiniwalay ko na kasi hindi siya magandang pang-breed. Ayaw natin na mag-experiment. Ito, brown egg. Ito naman yung mga egg ng Rhode Island Red. Lapit mo. Imagine mo, yung Rhode Island Red, kung i-compare mo yung dominant egg, laki ng difference. Pero magmamature pa naman yung natin, yung hen natin, lalaki pa to. Yun yung sinasabi ko sa inyo na gusto kong mapakita sa inyo yung differences ng mga eggs natin. Yan, ang dami ng egg dito. Ito yung sa native, ito. Tapos ito yung sa Rhode Island Red na hindi dominant. Malaki din naman. Medium. And I wish na mas lumaki pa. Ito naman yung sa dominant Blue D107. Isipin nyo yung dominant blue na nabili ko na chicken, hindi ko pa sigurado kung F1 talaga yon. Sorry So what more kung sigurado talaga tayo na F1 sila? Ibig sabihin mga egg production, good for egg. Ano F1? F1 yun yung filial one. Sila yung mga anak ng parent stock. So pagka bumili ka ng F1,
make sure na doon ka bibili sa merong ipapakitang certificate sa'yo na breeder talaga sila, certified dominant CC breeder. Sobrang importante yan kasi may tendency na ano na sila, F2, ibig sabihin anak na ng F1, which is not good for breeding. Pwede din naman na silang i-breed, kaya lang ang dinidiscuss ko doon is ano yung magiging result ng magiging production, paano sila mangitlog, gaano sila kadaming mangitlog. So number 1 yon. So number 2, doon naman sa mga pinasal type or meat type, sila yung mga rooster, sila yung mga male. Gaano ba sila kabilis lumaki compared sa F1 na talagang sigurado kayo na 70 days lang meron na kayong 1.5 kilo na mga manok. Ito yung Rhode Island Red. Maganda rin siyang mangitlog. Ang standard kasi ng pangingitlog ng mga Rhode Island Red, every 26 hours. Hindi ako nagkakamali. Baka nakalimutan ko na. Yung mga dominant, 100% mga ano yun, mga every 26 hours nangingitlog sila. So nakakapag-produce sila ng 280 to 320 eggs per year. Yun yung mga dominant. Saka yung mga ano naman, yung mga native naman, 65 to 68 eggs per year. So yung difference niya. Ito yung dominant D107 na nabili ko sa Batangas. Kaya tumatakbo hindi ko mahuli. Ito yung harvest ko, na itlog, egg. Ako, magagalit, baka magtampo ka Kuya Larry Santiago kasi Kuya Larry, kaibigan natin, kasubdivision natin, siya yung nag-supply sa akin ng egg. Pasensya na muna, peace Kuya Larry ha. So, meron kasi tayo yung, diba, alam naman bumili pa ako ng itlog, meron na akong itlog. Soon, ako naman mag-supply sa'yo ng egg. Ito yung mga nakolekta nating egg. So, hiniwalay ko. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 eggs for 2 days. Bali 9 eggs sa isang araw. So, i-compute mo yun. Pag binenta mo, pampatuka na yun. So, halos wala ka ng gastos. Tapos, sobra naman yun kasi konti lang naman ang patukan natin. Siguro mga 1 kilo. So, 32, 33 pesos or 35 pesos. Ngayon, pakita ko sa inyo ito yung dominant egg. Ito, ganito kalaki. Compared ko lang sa native egg. So, makikita mo yung difference. Malaki talaga. Ito naman yung sa Rhode Island Red na hindi dominant. Malaki din. Ayan malaki rin. Pero, so very good. Malaki rin siya. Pero hindi katulad ng sa dominant. So, yan yung yan yung sinasabi ko sa inyo na difference. Walang masama disclaimer lang po. Ito sa aking idea lang or tawag dyan, experience lang. Walang masama na mag-alaga ng native saka kahit anong klase ng breed. So maganda, ang importante dyan na nakakapag-alaga kayo din, nakakapagbigay sa inyo ng benepisyo. Itlog saka karne. Baka naman hindi pa kayo nakakapag-like saka nakakapag-subscribe sa aming channel. Saka naman nakalimutan nyo na yun. So, wag nyong kalilimutan, saka i-share naman ninyo. Okay? Then, ako, palagi ako nagpapasalamat sa inyo dahil kahit bago pa lang tayo,
sinusuportahan nyo yung mga vlog ko, saka yung mga kaibigan natin. Salamat sa inyo.